Hello mga ka-construction, ito na naman po tayo sa ating ginagawang fabrication ng ating shutter. Ito po, ayan, nakabuo na po tayo ng ating shutter na gagamitin sa ating retaining wall. Ayan po, yung ibang panel wala pa pong plywood. Siya nga po pala mga construction, alam ko naman po marami ding nakakaalam ng paggawa nito. Ito po ginagawa po namin, ayan po, katulad yan, kailangan po yan kailangan yung takbo po ng ating tie rod nakasentro po sa ating super slim. Ito po dito sa super slim na to, yan po, kailangan po nakasentro yan. At meron pong mga butas-butas yan para po diretsong-diretso. Ayan, butas po ng tie rod yan. Katulad po ng ginagawa ng ibang tropa natin dyan. Ayan, makikita po ninyo. Ayan, meron po siyang pitik. Pitik po yan, diretso hanggang dun po sa dulo. Ayan po. Ayan, bawat super slim po, meron po yan pitik. Ayan, bawat pitik po nyan, ayan, ayan, bawat super slim po yan meron. At saka po mga ka-construction, ito pong lapping nito, ayan, meron pong lapping yan dito, ayan. Meron pong lapping yan dito, ang lapping po nito 15. Pag-carry po ng 15 na to, kailangan yung daratnan po nito, kailangan yung doka napapatungan po nito, nakales po ito, kasi po ito papasok dun sa doka. Kumbaga po, halimbawa, yung darating po na isang panel, halimbawa po ito yung panel, dito po yung plywood na darating. Yun naman pong darating na to, tatama po rito 10 cm. Magkakaroon po ng gap dito na 5 cm. Yan po mga construction ng ating style ng ating shuttering. Alam ko naman po mas marami din po nakakaalam nito. Sinishare ko lang po kung paano ang pag-assemble ng ating shuttering. Ang taas po nga po pala na ito 670. Dalawang lip po ang gagawin natin pagka itatayo. Pagka sa isang video po natin habang itatayo po ito, i-video din po natin habang itinatayo siya. Ayan po. Kaya lahat po yan laging nakasentro, dulot-dulo, para po yung ating pagkakabit ng tie rod parehas. Pati po yung bawat panel po na dalawang magkaharap, kailangan po yung mga ka-construction parehas ang sukat. Yung distansya niya ay isa lang. Kailangan ang paggawa po ng ating shuttering, pagka dalawa, kailangan magkamukha ng sukat, maging dulo. Halimbawa po dito, katulad po nito, ayan, katulad po niya, no. Ayan, magkapares yan. Kailangan po yung sukat nito buhat sa labas at saka sukat ng isa buhat sa labas parehas. Pagka hindi po parehas yung dalawang magkapares, hindi po makikita yan. Malayo po tatakbo yung tie rod po niya, hindi magkakatapat. At kailangan din po sa ating formworks o shuttering. Ayan po, meron po tayong ipinapahid dito mga construction. Ito po yung form oil. Yung form oil po na yan, ang purpose po nito para po madaling baklasin. Pagka po nilagay sa konkreto, madali siya, hindi siya basta nakakagat yung ating mga shutter o konkreto. Pag wala po niyan, ayan po. At yan din po nga mga butas na yan. Ayan. Yan pong butas na yan. Ayan. Yan po yung butas ng tie rod. Kailangan po yan diretso. Arole, shoutout sa pamilya. Ayaw, nahihiya po siya. At yung butas po nga po pala nito, para po pare-parehas mga ka-construction. Ayan po, yan po yung sinulat ko na rito. Ayan, sinulat ko na po yung kanyang distansya. Buhat po sa ilalim, susukat po ng 43, dire-diretso po 43, 111, 207, 282, 367 at 458. Pagdating po sa 458, kasi po mahigsi yung metro, ayan, 1 meter. Mapapansin nyo po, ayan po, puro maliliit po ang clearance. May limited katulad po nito, halos magkalapit po siya, halos siya 80 ang clearance niya.
Pagdating din po rito, 70. Kasi po, nandito po sa portion na to, ang tendency ng lakas po ng ating konkreto. Kaya po yung butas natin o clearance ng tie rod, medyo masinsin. Yun po suporta sa ating pagbubuhos. Para po maiwasan natin yung pagsabog ng ating shutter. Pag po kasi masyadong malayo ang clearance ng ating tie rod, may tendency pong sumabog yung ating shutter pagka po masyado po siyang malayo. Ayan po, ayos na po yung mga panel natin at pinabricate na rin po natin. Ayan po, baka po sa isang araw kakabit na natin to kasi po yung portion doon kiniklear na para maayos yung slab. Una po i-clear muna yung lupa. Ayan, pagkari po ma-clear yung lupa nun, ito na po yung kasunod. Ayan po. Kaya mga construction, pagka po meron kayong mga katanungan tungkol sa paggawa po ng shuttering o RMD, mag-comment lang po kayo sa aking video at sasagutin ko po. Basta't po tungkol lang sa pagsa-shuttering o kahit po sa pagbabakal, rebars, kahit po sa tile setter, plastering, basta't ukol po sa civil work. Yan po, ika nga, sa tagal na po natin dito, halos lahat na natin. Marami po nagtatanong, ilang taon na raw daw ba ako sa kumpanya nato, sa Builders Advanced Engineering. Malapit na po ako, maglabing 1 taon dito sa kumpanya nato. Ito po yung kahuli-huli ang kumpanya na napasukan ko. Sa awa namang ng Diyos Ama, okay naman po yung kumpanya na napasukan ko ito. Ayan po, mag-uumpisa na po siyang, ito po, ayan, magbubutas na po para po sa ating tie rod. Yan po yung 43, tapos yung 111, ayan po, dire-diretso na po yan. Yan po, diretso po yan, ayan. Ayan, kung matatanaw po yan, nakita nyo, tuwid na tuwid po yung ating pong, ayan, nakasentro po yan, sentro dito. Ayan, maganda po yung sentro-sentro sa Super Slim. Kasi po ang ating Super Slim, meron pong pagitan niya na halos 4 cm. Kailangan po nakasentro dyan. Pag hindi po nakasentro dyan yung ating butas ng tie rod, may maluluko po tayo. Hindi po natin maikakabit. Ayan po, si Sherwin from Nueva Ecija. Ayan, at ayan naman po ang ating ayan po yung ating paint healer. Ang ating pong albularyo. Albularyo po yan, si Lope Hinares. Ayan, from Malbar. Hindi naman po karpintero ang pinunta niyan dito. Kwan lang po yan, parang props na lang niya yung pagkakarpintero. Pero talagang kwan niya, albularyo. Manghilot. Ayan po siya. Ayan naman po yung atin ang natapos na isang shutter. Ayan po, iaangat na natin. Ayan po, mga ka-construction, ayan po, iaangat na yan. Ililipat po, nayari na yan. Tapos isa naman po pa-plywoodan. Ayan po. Ayan. Ayan. Sa amin na po lahat. Kami na nagre-rigger. Lahat, sabi ko nga po sa inyo, din sa aking kumpanya, lahat. Trigger ka na. Karpintero ka pa, masong ka pa, steel fixer ka pa, scaffolder ka pa, lahat po. Paminsan-minsan, maghuhukay ka pa. Lahat po nandito. Hanap buhay ang hanap. Kaya hindi po makatanggi sa aming project manager. Ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan po yung ating operator. Ayan. Ayan po. Sinasalansan po natin. Ayan. Kasi kaya naging ganyan. Huli po kasing dumating yung plywood. Kaya ang ginawa po namin ito, puro frame muna. Nung matapos namin yung frame, ayan po yung mga frame ng aming shutter. Ayan, ito po, ayan, tapos na yan. Ayan. Junior! Eric! Ayan po yung ating mga simple-simple lang po sa kanila to. At isang salita lang po sa kanila at isang paliwanag. Madali po nilang naiintindihan ang ating pagtuturo, yung ating instruction. Pagka sinabi nyo anong sukat, ganito, lahat-lahat, madali po nilang maunawaan. Ayan po, nakita nyo, ayan o. Katulad po nung shutter na yan, ayan po.
Iisa po sukat niyan. Ibig sabihin, yan po yung magkaparehas. Pagka titingnan niyo po yan, timo, dulot-dulo niyan, isa sukat niyan. Maging dun din po sa kabila niyan. Ayan. Ayan o. Isa rin po sukat niya. Pare-parehas po sukat. Hindi po pwede yung magkapares. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng parang tao. Yung sa tao po, pwedeng 5 lang yung babae. Kahit po size 10 yung lalaki, di po, kailangan po parehas na parehas. Kailangan susukatin po at imo-monitor. Kasi po, pagka kinabit na natin doon sa dapat kabitan ng ating retaining wall, doon sa kinakabit doon sa binuhusan ko ng misan, magkakaroon po ng error. Kaya kailangan po nito double check. Ayan po, mga ka-construction. Ayan po, binubutas na nila yung ating dadaanan ng tie rod. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, ayan, makita nyo, medyo may masisin. Merong sa bandang dulo po, sa bandang taas, medyo 1 meter po na doon. Kasi po, doon, yung taas po nito, parting taas, wala na pong pressure. Hindi na malakas yung pressure ng konkreto pagka po bubuhusan. Kaya po sa bandang baba, medyo, ayan po. Ayan, nakita nyo naman po yung butas. Masinsin po yan. Halos sa 60, 70, 80 lang po ang clearance yan. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Ayan. Ayan, pagkayari po nito, ililinisin niya, lalagyan po ng form oil. Ayan po. Kahapon lang po dumating yung plywood. Kung walang plywood, dire-diretso po tayo pagpe-frame ng ating shuttering. Ayan. Para po naka-ready na. Siya nga po pala mga construction, pagka po naka-frame na ganyan, huwag nyo pong iaangat ng crane. Pagka po inangat ninyo ng crane at frame pang ganyan at wala pong plywood, madi-disalign po ang ating shutter o shuttering. Yan po ang isang tip ko sa inyo sa mga gumagawa po ng mga formworks na ganito kalalaki. O kahit po maliit lang, basta't po ganito, naka-frame pa lang, huwag nyo pong paangat sa crane. Sigurado po ako, 100% na po yun. Pagka ganito pong frame pa lang, at wala po siyang plywood, pinaangat nyo sa crane, madidis-align na po yun. Wala na, mawawala po siya sa eskwala. Hindi po makikita yung plywood niya. Pagka po pumaling yan, alam na kalalabasan. Alam naman natin yan ng lahat ng mga construction na sa paghahanap buhay ng pagka-construction, pagka po talaga ganito, madi-disalign po yan. Pero pagka may plywood na po yan at naipako na po natin yung plywood, pwede na siyang iangat, katulad po ng ginawa natin kanina. Ayan. Yun lang po ang isang masasabi ko po sa inyo mga construction. Isa pa po palang tip yun na importante yan. Pagka hindi po siya eskwalado, wala po. Hindi po tatama yung plywood natin. Ito po, halos lahat po naman ang ating ginawa rito. Ayan, eskwalado po lahat yan. Halos 100% na nasa angle po yan. Pagka po ito hindi angle, makikita nyo po rito sa gilid na to. Ayan, sa gilid na yan. Ayan. Hindi po tatama yan kasi po may saping plywood dyan sa gilid. Hindi siya tatama sa 2cm nya. Katulad po nito, lalayo po siya. Ito, katulad po nito. Ito. Ayan o. Nakita nyo po, flat na flat hanggang dulo. Ayan. Diyan pa lang, malalaman nyo na kung eskwalado ba yung plywood ninyo o hindi. Kaya, mga ka-construction, yan po ang aking tip. Eskwalahin yung mabuti yung inyong frame o formworks frame bago ninyo salpakan ng plywood. Yan po ang pag-igihan ninyo, yung starting. Ayan po. O ayan na po. Nagpapahid na po ang ating manghihilot. Si Mr. Lope Hinares. Ayan po. Nilalagay na po niya ng form oil. Ayan. Para po, ayan din po form oil na yan. Protection po yan sa plywood. Para hindi po siya sirain. Kasi po pagka may form oil na ganyan, parang langis po yan parang langis. O para siyang kurudo. Hindi siya basta didikit dyan yung ating konkreto pagka po binuhusan natin. At madali pong tanggalin. At sana po mga ka-construction, meron po uli akong na-share sa inyo sa aking
pagbablog o pagbidyong ito. Huwag nyo nang po sanang kalimutan na i-like o subscribe ang aking mga video, ang aking YouTube channel. Shout out sa aking mga kakonstruksyon o aking pamilya o aking lahat ng mga kaibigan dyan. At naway gabayan tayo ng puong may kapal. Sige po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga video kakonstruksyon.